Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng about leadership qualities. So diniscuss na natin si Moises, si Joshua, si David, at kung sino-sino pang mga leader sa kasaysayan ng Biblia. So ngayon naman guys, isa sa mga leader na naging magandang huwaran, itong si Esther. So, pag binasa mo ang aklat niya sa Bible, medyo maiksi lang guys ang kanyang istorya. Pero makulay at maganda ang kanyang naging buhay. So, si Queen Esther guys, naging napangasawa niya yung hari ng Persia nung panahon na yon, itong si Xerxes. So, nung panahon ngayon, isa sa pinakamalakas at malawak ang sakop. So, yung Persia, ang sakop nila sa panahon natin ngayon, yung Jordan, Lebanon, Turkey, Saudi Arabia. So, halos sa Middle East, kasama na yung Israel. Ganong kalakas ang Persia nun. So, dahil doon, itong si Esther, naging reyna ng hari na to. Tapos siyempre sa lawak siguro ng lupain ng Persia na nasasakop ng panahon na yun, merong isang tao doon ng pangalan ni Haman na tagalingkod ng hari. Meron siyang plano na ang lahat ng Hudyo, kasi itong si Esther, inilihim lang na siya galing sa Hudyo. So alam naman natin ng panahon na yun, magpas hanggang ngayon naman, marami ang nagagalit sa mga Hudyo. So yun guys, gumawa siya ng batas na hindi alam ng Haring Xerxes na ang plano niya, lahat ng Hudyo ay papatay niya. So ngayon nalaman ni Esther. So meron kasing batas sa hari na hindi ka basta-basta makalapit kahit reyna ka pa. Ang posibilidad kasi nito, pag sinaway mo yan, pwede kang patayin kahit reyna ka pa. So iba talaga yung hari, talagang hindi nababali. So, nung panahon na yun guys, talagang matindi ang kautusan ng hari, hindi mo siya pwedeng sawayin. So, dahil doon, sabi ni Esther sa kanyang mga kababayan, magdasal kayo, mag-fasting o mag-ayuno. Kasi sabi niya, may masamang balak sa atin bilang mga Hudyo, itong taong si Haman. Kaya yun, so pinagdasal nila lahat talagang kinausap niya lahat ng Israelita. Kaya ang sabi si Esther, chapter 4 verse 16, ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin, at pagkatapos pupunta sa hari, kahit nalabag sa batas, at kung papatayin man ako, handa akong mamatay. So guys, napakatapang, di ba? Kakaiba to, babae to. Buwis buhay to. Dahil wala siyang assurance kung pupunta sa hari at dudulog siya regarding doon sa pagpatay sa mga Hudyo na kanyang mga kababayan. Kung tutuusin, pwedeng wala na siyang pakialam, di ba? Bahala na kayo dyan, basta ako, reyna. Maganda yung sitwasyon ko, asawa ko ng hari, bahala na kayo mga kababayan ko. Pero hindi niya ginawa yun guys. Nirescue niya ang kanyang mga kababayan bilang isang pagmamahal sa kanyang Hudyo. Kaya grabe talaga itong si Esther, di ba? Talagang nires ang kanyang buhay. So dahil doon guys, nilakasan ng loob ni Esther. Talagang kahit labagin sa batas, sinuway niya para sa kanyang kabutihang layunin. Para iligtas siyempre yung kanyang mga kababayang Hudyo. So pagkatapos ng guys, alam nyo kung ano nangyari? Nabaliktad ng sitwasyon. Pinayagan siya ng hari. At bukod doon, binigyan pa siya ng reward. At itong si Haman na dapat sana papatayin yung mga Hudyo, siya yung pinatay ng hari. Pinapatay ng hari, tapos mga ari-arian niya, ibinigay pa kay Esther. So yun guys, napakaganda, di ba? Ng kanyang layunin at kwento. Bagamat maiksi lang, kahit bawal, labag sa kanilang batas ng panahon na yun, sinuway niya, pero para sa kabutihan. So marami sa ating, diba guys, leader sa ngayon, leader ng ating bayan, leader ng isang organisasyon o mga barangay.
So maraming leader. Sana manindigan, di ba? Kung talagang para sa kabutihan ng mamamayan ay kanilang gawin. Lalo na kung sa gobyerno ka. So ang aral dito, kung binigyan ka ng pagkakataon o opportunity na magkaroon ng katungkulan sa gobyerno man, sa opisina man, o sa trabaho, o kahit na anong organization, kailangan gagamitin mo to ng wasto. Ikaw ang magiging ehemplo o modelo sa mabuting bagay, di ba? At ikaw din ang pinakamahabang pasensya kasi nga leader ka, di ba? At ikaw din ang pinakamalawak na pangunawa sa lahat ng sitwasyon, di ba? So kung ganun, mas marami ang taong titingala sa'yo at talagang makita nila na ikaw ay talagang good leader sa pagsunod mo sa ating Panginoong Diyos. So kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, may problema sa relasyon, problema sa financial, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at kung ikay magtiwala, lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang ibibigay. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo pong kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, may taning na sa buhay, bedridden na, Lord, sa ospital o sa bahay. At kung ano-ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Ipuin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ibalik niyo po ang kanilang magandang samahan. Lalong-lalo na po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po ang mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pamasahe sa mga bata, pambaon, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless nyo ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So lahat ang tiniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.